Okay na po tayo dito. Next, doon naman po tayo sa ating fundamentals of faith. Muli. Especially dun sa tools. So, meron po kayong Xerox copy, maganda po. Buksan po natin. Then, try po natin pag-usapan. Alamin po natin to. Okay. So, nalaman po natin mga kapatid, ng mga nakaraan, yung with regard sa preparation, observation, and under po nung ating preparation, ng interpretation, is yung various importance ng words, given words. Name, given, praise, dates, and everything. Pero, yun nga po, para tayong, sabi ni, kay-credit ko kay Dr. Steven Lawson, sabi niya, tayong mga Bible student, tayong mga nag-aaral, actually lahat tayo nag-aaral, dahil mahal natin si Lord, binuhay tayo ng Diyos, dati tayong mga patay, sabi nga, now we are alive in Christ. We are like a carpentero, needs a lot of different tools. Kaya hindi tayo gumagamit ng martilyo lang para makabuo ng, siyempre, ng bahay o lagari, kung ano man. Gumagamit tayo ng mga tools para, siyempre, mas magiging maayos yung pagtatayo natin ng bahay. Okay? Siyempre, ang karpintero, kailangan niya ng, siyempre, mga tools. Ganun din sa pag-aaral ng Bible. Mga tawag dito, Bible study tools. So, kailangan hindi tayo nakadepende lang sa isang reference. Gagamit tayo ng different references. So, syempre, ang purpose po nito, makakatulong po ito sa reading, pagbabasa, yung understanding, naturally, yung pangunawa natin, hindi lang ang nagtuturo ay isa, na guro. Kumbaga, multiple teacher. Syempre, the Holy Spirit is behind. Sa mga taong ating nababasa, nagbibigay ng mga commentaries, nagbibigay ng kanilang mga previous study, scholastically. Okay? Tayo, nagre-receive, nag-analyze din tayo, nag-i-interpret din tayo, then nag-a-apply din tayo. Pero syempre para sa atin, mas nadideepen yung knowledge and understanding natin kapag tinutulungan tayo ng various resources natin. So meron tayong halimbawa mga physical books, meron din tayong mga online resources. And mamaya ibigay ko sa inyo yung mga possible online resources na na-share po sa akin. I-share ko po sa inyo. Mamaya po sa ating pong GC. And then, pag naipasa ko na po sa inyo, i-browse po natin. Gagamitin nyo po yung cellphone muna. Pupunta po tayo sa website. I-browse po natin yung other resources po na pwede. Okay po? Okay lang po sa inyo. Mamaya po yan. Okay. So, ganun din naman. Itong Bible study tools, hindi lamang nakakatulong for reading, understanding, and studying. Of course, more importantly, the Bible. Okay. At yun nga, sobrang dami po. Tons of numbers. Multiple numbers of, Bible study, Bible na meron or tools sa online. Marami po Pero sabi, most tend to fall into one of the two categories. Sa pag-aaral po ng Bible study, siyempre, pag kinategorize po natin ito, number 1, Bible. Pangalawa, yung tinatawag po natin na supplementary resources. Okay po? Supplementary resources. But again, ang pinaka-importante po yung Bible, yung Biblia. Okay, so what else? So, ginagamit po natin, basically, itong mga tools na ito, kasi itong tools, magbibigay po ito ng halaga when it comes sa historical context. Malalaman po natin kung ano po yung naganap noong unang panahon, biblically. Okay? Ganun din naman, makakatulong ang mga tools ng regard sa Bible, supplementary resources, to find translation differences between version. Bakit po mahalaga yun? Mahalaga po yun sapagkat alam po natin na yung Bible ay naisulat kung ilang libo ng taon ang nakakaraan. So, tayo naniniwala na dahil sa pagsalin-salin nito from one
translation to another translation is merong somehow a slight of differences. Karoon ng konting pagkakaiba. Okay, that's why we need to make some parallel comparison dun sa mga Bible reference na meron po na available. Okay, so that we can determine the true meaning of the passage. Okay po? Yun po yung importante doon. Maunawaan natin, malaman natin yung totoong kahulugan ng passage, ng text. Okay? So that we cannot be out of context. That's why meron term na tinatawag na exegesis. Exegesis. So doon talaga, yung mga Bible scholar, exegetically, ina-analyze po nila yung text. Okay? From word for word, grammatically, historically. Hindi nandoon na talagang very close po na yung kanilang interpretation ay totoo tama. And in addition, the Bible study tools assist readers in applying the lessons to our own lives. Yun po yun. Siyempre, pag nagbasa tayo, gumamit tayo ng mga supplementary resources, we are doing our devotion. Okay, mamaya po, try po natin ibigay po yung isang way for the doing that devotion. Ayun nga, para sa sarili natin, sa buhay natin, kasi kaya nga tayo nag-aaral, nagbabasa, because we love the Lord. And then of course, pag nabasa at nalaman na natin, may share naman po sa iba. Okay, yun po yung maganda ron, What we receive, we need to share. Kung ano po yung natanggap natin is kailangan ibahagi po natin. Huwag po nating sasarilinin, Kasi pag napuno yung ating lalagyan, baka mapuno, sobrang punong-puno, hindi man lamang magbigay, mahirap po yun, Baka umawas, mas mahirap po, So, kaya kailangan ay isi-share. Whatever it is. Kung ito may knowledge, understanding, kung ano man po yun. Because we are only the recipients of God's grace and His mercy. Okay? Alright, so, ito. One question. Why are Bible study tools important? Kunin niyo po ito. Alright, so sabi, sa mga nag-aaral, nagbabasa ng Bible, sa mga unang pagkakataon, mga new believers, or even sa mga veteran, mga seasoned believers. So minsan may mga instances na parang very intimidating. Pag nakita nila yung laki ng Bible, wow, napakalaki nito, napakarami nitong kailangan kong basahin. Minsan parang nakaka-intimidate. Karoon ng little fear sa kanyang heart, sa mind. Sa sobrang dami, sometimes overwhelming din para sa kanila. Pero yun nga, that's why merong right Bible study tools. Na kung saan magbi-build ng solid foundation sa ating mind, sa ating understanding. Okay. If you have the Bible at your side, please open it on Matthew 7, chapter 7, verse 24 to 27. So this will set the stage for continued spiritual growth. Paglago spiritually. Matthew 7:24 to 27. Ito po sa English version. The title is to build your house on the rock. Build your house on the rock. That everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And then the rain fell and the floods came, and the winds blew and beat on that house. But it did not fall because it had been founded on the rock. And everyone who hears these words of mine, Jesus said, and does not do them will be foolish, like a foolish man, who built his house on the sand. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against the house, and it fell. And great was fallen of it.
Yun po ano, sa ESV. Kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa, active. Okay. Hindi lang basta nakikinig at kailangan ay nagsasagawa. Active yung ano, no, yung form ng verb, ano, nakikinig, aktibo, not passive. Ng mga salita kong ito ni Jesus, the Bible, the Word, ay may tutulad sa isang taong wise, matalino. Sino matalino? Yun, nakikinig at nagsasagawa. Ayun po, ano? Ganda po ng sinabi niya. Kung isipin natin, wow, this is good, this is great. Why? Kasi matalino eh. Gusto natin masabi ang matalino. Ayun po. Makinig. Magsasagawa. Ano? Kristiyano. Nang sabi niya na nagtayo ng bahay, parang nagtayo ka ng bahay na ang pundasyon natin ay bato. Yun, ang bato, syempre, matibay, matatag, very stable. Si Kristo yun. Ang salita ng Diyos. Umulan ng malakas, bumaha. Yan po yung nangyari. At binayo ng malakas na hangin ang bahay na yon. Yung bahay, talagang bumagsak ang matinding unos. Unos ng buhay. Ng bahay na yun, ngunit hindi nagiba. Sapagkat nakatayo yon sa bato. Ganun po sa buhay, ano? Kaya kung titingnan natin sa real life situation natin, application, yung pong essence, yung importance ng Word of God, priority. Kaya nga sabi, seek first. Ano po sabi sa book kanina, doon sa nabasa natin? First means prioritize. Priority, of course, God. His Word, yung salita, si Lord mismo, yung Word of God sa Biblia. Okay, then, in contrast, sa 26, ang bawat nakikinig ng aking salita, di ba, pag nag-ano tayo ng observe, merong nag-compare tayo, whether it is the same in the context or different in meaning or statement, have to say that, ang bawat nakikinig ng salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Pag buhanginan, mahuna, dumating yung tubig, dumating ang bagyo, sabi, sa 27, umulan ng malakas, bumaha, binayo ng malakas na hangin ng bahay, at ito ay, ano pong resulta? Bumagsak at lubusang nawasak. So, hindi muna mawawasak. Babagsak muna. Mag-fall. Okay? And then, pag nag-fall na, saka na masisira. Alright? So, yun po yung, so, that's why yung Bible study, ito po yung foundation na gagamitin po natin para magkaroon tayo ng solid, foundation ng pagdating sa buhay natin. When it comes sa information, sa knowledge, sabi dyan, kinukonsider na ikaw ay wise. Na nagtayo ng bahay na ang pundasyon ay bato. Diba, nakakita na ba kayo nagtatayo ng bahay, Una, hinuhukay, nagdidiging. Siyempre, nagpaplano muna. Tapos, pag may plano na, maghahanap na yan kung saan bumibili ng gamit. Diba? Ganun po yung ginagawa. Ano yung hardware na marami o mura? Mura ang materials. Saan ako makakakuha? Ngayon, maghahanap na ng materials. Then yung tao naman. Sino kaya ang gagamiting tao? Sino kaya ang karpintero ko? Sino kaya ang arkitekto ko? Sino kaya ang engineer? May mga ganun ba sa building, And then, pagka nakakita na yan ng mga tao na kailangan syempre, titingnan natin yung the best na talagang gumagawa. Na mura na, tapos quality pa. Yung ating hahanapin. And then, makikita mo, pag meron na nakaset na lahat, nakaprepared na lahat, nakita na nila yung eksaktong sukat, lahat, na-check na ng engineer based dun sa plan ng architect. Ito, okay, approve. Then, ngayon, yung mga tao, maghuhukay na. Ganon din tayo, naghuhukay. We are dig deeply, right? Dun sa word. Ating talagang nilalagay ang sarili natin dun para maunawaan natin. Like mining of gold. Di po ba? Alright? So, ganun po. Then, makikita mo dyan, nilalagyan na nila ng okay, anong meron dun? Siyempre, nagtatayo na ng mga bakal. Pero paano may tayo yung bakal kung walang foundation, Paano may tayo yung mga
hollow blocks. Kung walang foundation, yung mga simento, paano may itaas? So, kailangan matibay. Yung ilalim, pinapalalim nila yon, may saktong sukat, lalim. Then, doon na nila nilalagay yung ano. Para, let's say, bumagyo, lumindulo, kung ano man. Talagang sobrang tibay niya, no? Ganun po yan. When it comes sa illustration, okay, na ang ating binasa. Okay. So, isang dahilan, mga kapatid, bakit mahalaga yung Bible study tools? Of course, for us to discover the historical context of the scripture. Kasaysayan nung nangyari para malaman natin ano yung nangyari from the past. And then sometimes, we overlook the key. Yung key to understand. Yung keyword. Yung phrase. Pag na-neglect natin ito, magka-problema tayo how to interpret. Ano sasabihin natin? Ngayon sa ating tinuturuan, if we do not know the background of that particular word or keyword, that's why yung tools, basically, yung Biblia naman na hawak natin is Tagalog, siguro, yung iba sa inyo, English. May internet naman, yes, pero mahalaga nga po yung tools. Alam natin kung ano yung definition nito, pero para pagka pinaliwanag natin, ano yung meaning nito, mababalikan po natin. So, yun po yung isang reason just to discover the historical context of the scripture. Paano, saan, kailan nangyari yung isang event. Paano nagkaroon ng pangalan na ganito? Let's say, yung name, yung word na God, yung kanyang etymology, yung mga ganun bagay po. So, makikita po natin, when we have the tools, the word Jehovah, yung mga ganun, Elohim. So, meron pong tinatawag na Hebrew text, equivalent name for God, at yung tinatawag natin na Greek equivalent. Okay, mamaya po, tingnan po natin yan. Send ko po sa inyo yung link, para ma-check po natin. So, what else? Again, the Bible was written 1,000 years ago. Sabi po na sa science, naalala ko mga kapatid. Sabi ay, ang edad daw po ng Earth, ng mundo, is 6.4 billion years. Nung magkaintindihan pala, mga hindi. Sa science po ganun. Kaya wag po tayong, again, ibigay yung paniniwala natin sa science. Di po lahat ito totoo. Yung dinosaur nag-exist, ang totoo, possibly, sa Book of Genesis. Hindi lang binanggit yung pangalan na dinosaur, T-Rex, Brontosaurus, something like that. Kasi hindi naman, wala. Yung mga term na yan is ginamit ng tao, sinulat ng tao. Okay. There is an exact time. Hindi po nung time na yun na sinulat ng mga prophets. Kaya po yung sinasabi nila na yung dinosaur extinction, talagang nag-extinct. Totoo po yun. Nag-extinct, nawala dahil sa kasalanan ng tao. Sila mismo, nagpatayan. Di ba yung kasalanan, lumaganap, hindi lang sa tao, pati mga hayop naging mailap, naging malayo. Noong mga panahon na yun siguro, ang mga animals, napakalapit kay Abraham, kay Adam, yan, kay Eve. Kasama nila, maamo eh. Pero nagkasala sila, pinalayas di po ba sila? At yung mga ugali ng mga animals, talagang naging mailap. Pero sabi po narinig ko lang, dadating ang panahon, pagdating sa kaharian ng Diyos, lahat ng maiilap, mababangis na hayop, magiging maamo lahat. Kasi magkakaroon ng new heavens and new earth. Okay po, ganun po yung mangyayari. Kaya yung mga leon, yung mga nangangagat, okay, di na po yun. Magiging maamo na po yun. Apo, sa panahon na yun. Okay, yung panahon ni Daniel, nag-pray po si Daniel sa cave of lions then. Di po ganun po nangyari. Si Lord po ang nagpa-amo. Nagtikom. Term po nagtikom ng kanyang bibig. Ang in-expect ni King Darius, nung time na yun, luray-luray na ang katawan niya. Pero dahil sa biyaya at yung Diyos natin mahabagin, pinakinggan ang panalangin ng taong kagaya ni Daniel. Okay ba? So, yun po the Bible was written, again, 1,000 years ago.
And since most people don't have comprehensive knowledge of the ancient Greek, Roman, and Hebrew knowledge or language, kasi tayo naman Pilipino, Tagalog. Siyempre, dumaan muna yung translation na Tagalog sa English bago na naging Tagalog. Pero yung English dumaan sa another translation para maging English. Ano po? So, may mga dinadaanan. At totoo, ang dami pong translation. Okay. Naalala ko lang po, mga kasama. Noong unang panahon, itong mga Israel, sinakop ng Greece. Nabanggit ko na last time. Naalala ko lang. Nung sinakop sila ng Griego, yung gobyerno nila, syempre, malakas. So, dahil nasa kanilang authority, in-implement nila yung kaya nilang implement, including yung language. Kaya sila, ang maraming mga Jew, ay marunong ding magsalita at umunawa ng Greek. Kaya meron po tayong tinatawag na Greek Bible. Okay? Meron talagang nakatranslate. In fact, yung New Testament is nasa Greek language, yung translation. Then yung mga literal translation in other nation, syempre, na-translate po yan. Kagaya ni William Tyndale, English po yun, sa England. Okay. Pero nyo, talagang binuhos yung dugo, pawis niya, even yung life niya, para lang matranslate po yung binabasa ng mga pari na sila lamang umintindi, umuunawa ng mga Latin Bible that time. Ganun po yun. So, itong mga tao na sabihin natin, nasa mataas na authority sa religion nila, sa Rome, hinanap po si William Tyndale. Sorry to say, he's not English, I think. Sa German. Search po natin mga minsan Pero ang pinopoint out ko po ay, ito po yung naglumayo. Isa po siyang kaibigan doon, tinulungan po siya to sustain yung translation at saka yung needs. Duplication. Pinadami po niya through printing press. Hanggang sa matapos po niya yung Biblia, yung translation into English. So, kung i-correct po yun, naging English. Pero dumating ang point, nung hinanap po ito, nakita po siya. Parang Tin Rider po yata siya. Hindi ako nagkakamali nung kanyang friend, Tin Rider. So, nadun siya sa lugar na yung nagtatago. Yung Germany pala, isa lamang sa dinaanan po niya. And then, ayun na nga po. Dinala po siya sa council, sa isang kapulungan, at doon po siya talagang pina-persecute, and then pinaratangan po siya ng heresy. Okay, heresy. Being heretic against the law of religion. Bawal yan. Huwag mong gagawin yan. Paglabag sa Diyos yan. Sabi po ng mga pari, ng bishop. And then dumating yun po yung time, kinudge po siya sa gitna ng plaza sa England. Sabi po niya, bago po siya mamatay, itinali po yung kanyang kamay. Okay? Tapos, bago siya mamatay, bago siya sunugin sa plaza, daming tao. Sabi po niya, sa prayer niya, sa Tagalog, "O Panginoon, sabi niya, buksan niyo po ang mata ng hari ng Inglaterra." After 5 years, alam niyo po ang nangyari, nagkaroon ng great revival doon sa lugar nila. Bawat pamilya ay may kanya-kanyang sipi or copy ng Biblia. Pinagpala po sila. Kaya mayaman ng Great Britain, yung England. Yan po yung dala po nun, na-answer naman po yung prayer niya. Na-open yung mata ng namumuno sa kanila. Bawat family ay may kanya-kanyang Biblia. Okay, so yun po yung privilege ng may Bible po, Kaya, in-implement po yung Bible sa mind, sa heart, sa buhay po ng bawat tao. Kalooban po ni Lord, So, yun po yung little history pagdating po doon. Pero marami pa po tayo, pwedeng share when it comes doon sa history. What else? So, syempre, nga po, dahil sa tagal na nito, na isulat, may possibility, na merong, sabi nila, is to forget the Bible context that to lead yung horde of problems o yung multiple problems mag-exist. Sa tagal na po translations,
Ang tawag po dito, yung isa sa naging problema na nakita po ng mga Bible scholar ay ito. Yung tinatawag po natin na proof texting. Proof texting. I hope na nakikinig pa po tayo. So when we say proof texting as one problem arise is using one piece of text as proof. Ang ibig kong sabihin noon, gagamit lamang po ng isang text or verse as proof. Kaya po tinawag na proof texting. And then what happened is proof of certain belief and then leaving out other relevant verses. Mag-i-stick lang ako, kunwari, babasa ako. Mag-i-stick lang ako sa isang verse. And I will not consider the other verses before the verse that I'm reading. Okay. So now, yun nga, be honest, pag ganun ang ginawa, they are not considering, okay, or seeking honestly to know the mind of God sa theology, okay, sa attributes of God. Kaya pag isang text lang ang ating binasa, doon lang tayo nagbase. Napaka-dangerous po nun, delikado. So that's why we need to learn. We need to study. So yun po yung binabanggit na isang problema when it comes sa Bible reading, yung proof texting, isang beses lang, isang piraso lang, a piece of text. Ang dating is, isang cake, kumuha ka lang ng konti, tumigim ka lang ng konti. Hindi po pwede yun. O sa pang-ulam, tinikman mo lang yung isa. But you never taste the whole. So, na mas mainam, mas maayos. Hindi po natin na ginagawa, nag-interpret tayo ng sarili lang, wag. Kailangan ito po ay sinasang-ayunan ng una ng Biblia and the other teacher or preacher, reliable preacher, para eksakto. Sabi nga po sa commentary, narinig ko po, again, I would like to give this to credit to Dr. Stephen Lawson. When it comes sa interpretation or sa teaching, for instance, sabi po niya, to avoid plagiarism, you know that? Plagiarism. Yung getting the mind, the thought, or the ideas of somebody. And then, we never give back the credit to him. Parang ini-steal natin yung kaalaman, karunungan ng iba at hindi natin binibigyan ng credit siya. Okay? So, ang gagawin po natin na ito, yes, pwede po tayong mag-interpret, pwede po nating gamitin yung teaching nila, yung verse nila, yung quotation nila, as long as we give them the credit. Give them the credit. Or else ito, according to John MacArthur, yan, ilalagay po natin yon. Ibig sabihin, ayon sa kanya, according to his thoughts, according to his additional analysis or interpretation or quotation or whatsoever, according to, dinadagdag po natin. Ibig sabihin, hindi po galing sa atin yung idea. Another thing to avoid plagiarism is this. If you read, for instance, from any commentary, sa aral o yung teaching ng iba, kumbaga tayo, di ba, naghahanap tayo ng teaching from the internet, di naman po masama yun. Nga lamang, bigyan ng credit, or else ito po yung technique. We need to rephrase or change the words. Di ba, usually, meron tayong sariling interpretation. Napatalon po yata ako sa kapatanay, mamaya ko po sasabihin to, pero nandito na, nakakonect po agad dito eh. Sa halip na originally yung kinapi natin, yun po yung ituturo natin. Ang gagawin po natin, we change the words. That's why yung importance ng synonym, yung thesaurus. Di po bang equivalent words? Okay, yung pong manual na yun. Hanapin po natin ano yung eksakto, malapit na salita para palitan po ito. So that hindi magmukha talagang kinuha natin. And again, give the credit. Okay, to avoid plagiarism. Plagiarism is just like stealing. Parang umuha tayo ng karunungan ng iba nang pinapalagay natin tayo ang pinanggalingan. Huwag po yun. Okay, yun po illegal when it comes sa, syempre, sa authority, dun sa kanila dapat, ang talagang dapat silang maka-receive po nun. Okay, minsan tayo guilty dyan, Ako guilty minsan dyan, pero ngayon, that's why I'm saying this na ibibigay natin yung credit sa kanila. Tapos, may mga instances na yun po yung ginagawa natin. We have to, according to, based to, di po ba?
Diba sa research, yan po yung ginagawa natin, ano? Lalo na kapag gumagamit tayo ng other resources. Pwede po yun. Pipit po natin yung maganda. Connected eh. Pero huwag po natin kalimutan yung ating pong sariling interpretation na sumasakto naman sa kanilang sinasabi. Yun. Okay. Pag po ganun, ibig sabihin, talagang ginaguide talaga tayo ng Holy Spirit pag ganun. Alright, so, kasi syempre tayo, may mga narinig na rin sa naunang nagturo sa atin, tama naman yun. Dinadagdag na lang po natin yan kung ano po yung sinasabi nila. Kaya nadadagdagan. Okay, so proof texting. Again, paggamit lamang ng isang text, isang verse, tapos iiwan na lahat yung mga relevant verses. Okay? And then hindi na hinahanap, again, yung mind ni God. Ang tawag po doon proof texting, wag po yun, ha? Wag pong gagawin daw yun. Doon sa paalala po sa atin. Ito po ang sabi ni Isaiah 28:10. Basahin niyo po ito, maganda po ito. Isaiah 28:10. Sinong makikinig sa kanyang pamamaraan? Isa-isang letra, isa-isang linya, at isa-isang aralin. Okay. Isa-isa. Hindi pwedeng isa-isa. Kailangan buo. Kaya kailangan, magbasa man tayo ng isang verse, alam po natin yung nauna. Okay. Para yung context nandun pa rin po tayo. Alright. So, meron naman pong term na medyo kailangan natin ding iwasan. Yung process na ito sa pag-aaral. Yung tinatawag na hindi exegesis, kundi eisegesis. Ang spelling po nito is E-I-S-E-G-E-I-S. Eisegesis. E-I-S-E-G-E-S-I-S. Na ang sabi po, which is to read into a particular text. To read. Binabasa lang yung particular text. And then, that the interpretation is only based on the reader. Yung kanyang interpretation ay siya lang ang nag-interpret. Hindi na niya sinamahan, okay, ng other interpretation. I mean, sarili lang niyang palagay. So, dahil dito, there will be what? There will be, syempre, magkakaroon ng bias. Okay? Rather than the own meaning or the meaning of the text. Pag sarili lang niya. Halimbawa, ako nag-interpret. Ako lang. Sarili ko lang. Okay? But then, pag ako lang, possible, ako magkamali. Ang ginagawa natin, we have to consult to the other teacher, other study. Kaya binabasa rin natin. Okay? So, ganun po siya, no? Ito pong eisegesis na ito, is yung binabanggit po natin kanina na mahalaga yung word na exegesis. Opposite po yung eisegesis. Negative po yon. Exegesis, ito po yung maganda. Exegesis. Okay, iba po yung hermeneutics. So ano po ito? Exegesis. Yung exegesis, pag i-convert natin sa Tagalog, ito po ay yung tamang paggamit ng mga Bible study tools. Mga supplementary. In order to arrive at what the writer is trying to convey to the reader. Ulitin po natin. Ito po yung paggamit ng iba-ibang mga tools o mga pamamaraan, tools. Para magdumating po daw sa punto na yung sumusulat, okay, ay talagang, sumusulat. Kasi di ba, pagka nagbabasa tayo, nag-aaral tayo, nagsusulat tayo, is to convey the reader. Paggamit ng iba-ibang mga comprehending and analyzing mga materials, Alright, so it additionally includes comprehending and analyzing both the literal, and cultural context. Diba dati narinig po natin yung cultural, literary context, kung ano man yung nagaganap po doon sa passage noon, culturally. Okay, yung language po nila, yung kanilang politics, yung kanilang religion. Okay, so, and then, sabi, both literary and cultural context of the Bible or biblical verses. And then, what will we do? Then, we are trying to compare the verses elsewhere in the scripture to
to determine what God is saying. Yun po yan, ano. That's why may multiple resources tayo. Mga references. Tinitingnan po natin yun as our reference to see to see the literary and cultural context of such biblical verses. Exegesis. Okay. Doon na po tayo sa tools. Una sa listahan, sa nakalagay po sa book natin is yung Bible Dictionary. Pero sa listahan ko po, dinagdagan po natin Bible muna. Okay? Bago mag-dictionary, ano? So, sa Bible. Pero actually, kasama po din doon yung Bible Dictionary and then yung commentaries na sinasabi. Study Bible. Siyempre, may Bible po tayo, then study Bible. Okay. So po, yung sa listahan po, hindi ko po sure kung nandito. Wala nga po, ano. Study Bible is different from the Bible, the physical Bible. When we say study Bible, ito po. Study Bibles is a combination of multiple study tools. Okay? Ito po ay maaaring kasama dito yung Bible Dictionary. Okay? Maaaring kasama dito yung commentaries na kung saan ginagamit yun nga para pag-aralan ng salita ng Diyos. Study Bibles. Siyempre, para kung gusto natin halimbawa makapag-deliver ng isang powerful insights. So, gagamit po tayo ng ilang mga definition or quotation or sabihin na natin yung comment ng preacher na alam nating pwedeng pagkatiwalaan. Okay? In a compact volume, for instance. So, sabi, the notes within are usually much more concise. Talagang concise. Accurate, sabihin natin gano'n, na precise, to the point, than full commentaries. So, normally, sa mga study Bible, minsan po, hindi lamang po yung Bible lang nakalagay. Sa ilalim po niya, nandun po yung notes, verse per verse. Meron po naman nakikita tayo, talagang solid. Talagang verse per verse, ine-explain po nung commentator, nung isang tao na talagang pinag-aralan yung Biblia word for word. Historically, literally, grammatically, okay, ay nandun, Ang galing po nung present po niya, at talaga namang makakatulong. So, pag ginamit po yun, pwede po natin siyang i-give a credit. Okay, para sa kanya, kasi sa kanya po talaga galing yun. Then gumagamit po tayo ng iba pang mga resources, halimbawa, o give another credit for him. Okay, so ganun po, study Bible. So, meron pong ilang na mga example ng study Bible na pwede nating pagkuhanan. Ito po, sabihin ko po sa inyo yung title, yung kay MacArthur Study Bible, yung ESV Study Bible, NASB Study Bible, Holman Study Bible. Ako po yung meron ilan nito. Kaya ako po ito sinishare. Narinig ko rin po kay Dr. Steven Lawson. Hindi ko po personally kilala yung tao, pero kinukonsider ko po rin na mentor. Nagtuturo. So yung nare-receive ko pong info, sinishare ko po sa inyo. So ito po yung ilan sa mga binanggit niya dun. Okay, sa kanyang podcast. Kaya nakikinig tayo para tayo rin makakatanggap kung ano man yung pinapaalam sa kanila ng ating Diyos. Maalaman din natin, maipaalam natin sa inyo, maipaalam ninyo sa iba. Ganun po yan, pasalin-salin po, Hindi ko man kompleto makuha yung kanyang sinasabi, but at least, yung idea po nandoon. Nga lang ay, sa totoo lang, medyo costly ito. Sinusubukan ko po itong actually meron po ako niya sa Logos. Naka-download po yan sa Logos. Sinusubukan ko po siyang i-copy. Pero sobra pong haba ng pages. Tapos, ang gusto ko po sana, i-share po itong mga tools na ito sa inyo. Talaga ako sabi ko, sinusubok pag dinadrag ko po ba? Alam niyo po yun. Hindi po pwede na automatically send. Kaya nung ginawa ko before. Ang una kasi noon, naalala ko lang,
nag-scan po ako ng Fundamentals of Faith. Tapos nakita ko, pwede palang hindi lang sa feed, hindi lang pwedeng picture. Pwede mo palang i-copy. Yung manipis lang po yun. Medyo hindi na po kaadamihan ng page. Sinaga po natin. Inano po natin pababa. From top to bottom. Kaya po nasa Word. Kaya po yung formation po ng text. I mean yung format nung kay Sister Weng. Kasi nahuli na po yan. Pero pwede rin naman pong magamit yun anytime. Pwede nyo pong ma-browse. Naka Microsoft Word. So yun po yung ilan sa talagang maganda po. Okay po, next. Pero sa totoo lang, hindi ko po lagi talaga siya nababasa at sobrang madami. Kung ano lang po yung needs, doon na po tayo naka-base. Kung yung kailangan natin, yun lang po yung hinahanap natin. Another thing is yung tinatawag na parallel Bible. Parallel. Alam niyo yung parallel, di po ba? Line with the same direction. Pwedeng opposite. pwedeng same direction. Kasi may mga study na magkasalungat sila. Parang sa road lang sa alye. May mga one way, two ways, same direction, two ways opposite direction, kabilang lane, may mga ganun po Ganun din po sa Bible Meron tinatawag sila na comparing and contrasting. Kino-compare po natin ano po yung sinabi ng isang Biblia dun sa isa. Or else, syempre, para makita natin ano pala talaga yung tinatranslate niya from this resource. Pero alam niyo po, yung paggamit ng multiple translation, ang sabi, marami sa atin, even myself, noon, hindi ko po ginagawa. May mga ilan na na-overlook. Pero sabi, beneficial practices you can implement. May mga benefits din daw po Kasi nakikita natin, ano ba yung sinabi ng isang version, isang translation, isang verse ng version ng Bible, sa isa. Tapos kinumpare natin sa original text sa King James na pinagpapalagay na isa sa talagang closest translation ng Bible na meron na pwede natin gamitin. Hindi naman natin pwedeng gamitin syempre yung mga Greek Bible, Latin Bible. Tingnan niyo po yung ginawa nila doon sa religion. Ayaw po nilang ipa-translate into different translation. Gusto nila sila lang nakaunawa. Parang hindi na po tama yun. Kailangan kung ano po yung binigay di nga po ng Panginoon ay talagang isiwalat. At yun nga pong nangyari. Wala pong makakapigil sa spread ng Word of God. Kalooban po ni Lord Kasi yun po yung way para malaman natin ang kalooban ng Diyos. Yung Biblia. Okay po. So ito na po yung sinabi ni Dr. Mark Ward. Kine-credit ko po sa kanya. Kung meron kang 10 translations, halimbawa meron kang 10 translations, ay parang araw sabi niya may 10 teachers. 10 translation ng Bible, meron kang 10 commentaries, marami na po yan. Talagang meron kang 10 teachers. Okay, yun po yung maganda. Who are focused, talagang focus. Like a laser-like on the Bible text. Alam niyo po yung property, ang character ng isang laser. Talagang very focused. Alam niyo po yung beam of light, di po ba, Magnifying glass, alam niyo po yan. Tinapat niyo po yan sa sunlight at talagang totally nag-focus po siya doon. Nilagyan niya ng papel, yung dried leaves, something, sa ilalim. Ano po mangyayari? Sunog. Nasusunog sa sobrang init. Kasi super concentrated na po yung light doon. Yung light, pag nagsama-sama po yan, nainit po yun, nako-convert po sa heat. Kaya nasusunog. Okay po. So, ganun po yun. Ganun din, same thing sa pag-aaral ng Bible. Parang laser light. Talagang super focus po tayo. Okay, then what else? Bible dictionaries. So, yung Bible dictionary, sabi nga, isa sa mahalagang tool na ginagamit natin, na pwede natin gamitin to increase understanding. Para, siyempre, padagdagan ng madagdagan. Ang alin? Like for instance, yung historical and cultural context of passage. Historical, cultural. Binabanggit po yan sa mga Bible dictionary. Systematic Bible dictionary. Okay? Yung background or concept behind nung words.
If we do not know, let's say, the meaning of these words, we refer Bible text from the verse, nako-confuse tayo. Parang, teka, ang hirap nitong i-explain. So what should I do? What should I do? Kailangan kong gamitin si Bible Dictionary as my tool. At yun nga, sabi niya, ina-unlock niya, ina-explain niya, sinasabi niya ano yung background ng keywords. Diba yung keywords yung ginamit po natin, naintindihan ba natin, halimbawa ito, literally, in English definition, then, kung yung nakikinig sa atin, is alam natin, talaga namang, syempre, medyo hindi naman nag-aral, edi sa language po natin. Pero kung alam nyo, ang nakikinig sa inyo ay medyo, alam nyo yan, yung nag-aral, edi, pakitaan nyo, English. Di ba? English, tapos translate nyo ng Tagalog. Ano mo, halimbawa, napapunta si Sister Weng sa Australia, ano, halimbawa lang, ano. O kung si Sister Erica, napunta ng kung saan man. O so, naman sa inyo, ginawang launching pad ditong bansa natin. Talaga naman. Yung Santa Lucia, pinalipad tayo doon. Siyempre, di, may alam na tayo. Alam na natin yung pwede nating sabihin, ano, explain natin. Kasi, importante po yun, ano, evangelism. Okay lang po kayo dyan, ha? Okay. So, key people and events. Key people and events. Doon po sinasabi. Sa Bible dictionaries. Dami po. Pag tinype nyo, Aaron. Pwede po ba tayong magkaroon ng konting drills? Ngayon, yan na. Isesend ko po yung link ng dictionary. Baka naman po meron na kayo nito. Ako naman po yung nagkakamali lang. Ito po, isesend ko ngayon sa ating GC. Tapos, i-try nyo pong i-open. I-browse po natin. Practice. King James Bible Dictionary. Okay. Isesend ko po ngayon, ano. Ito. Okay. Ito po siya. Sana, nandiyan po tayo. Try nyo pong i-open to ngayon. At ako'y mag-o-open din. Na-receive nyo na po sa cellphone. Try to use your cellphone right now. Okay, nasina po ng ating mga kapatid. Sister Joyce, Sister Keisha, Sister Erica. How about the others? Ayun, ito na. Okay. So, Brother Paul. Okay. Ngayon, gagawin po natin, i-click nyo po yung link. Nagawa nyo na po? Okay. Thank you. So, okay lang po yan. Open sabay. Sabay. Yung King James Bible Dictionary.com at ito pong ating messenger. Ano? So, may mga pagkakataon dahil medyo maliit nga po yung cellphone, yung ilang mga icons or mga commands, bagamat nandun, pero medyo may yung iba naka-hide. Kaya na po mag-browse, ano. Pero ang importante po, ita-type, kunwari po, pwede po bang paki-type dun sa search? Kung okay lang. Please type the word God. Then enter. Ita-type niyo po yung salitang God, G-O-D. Alright. Nagawa niyo na po mga kapatid. Okay na po? Okay. Ngayon, dun po sa God, pag binrowse po natin, okay, ay napakarami pong meaning ng salitang God. Okay. I-browse nyo po pababa. Yan po yung mga verses, lahat po, dami po ano. Kunwari, yung una, yung salitang God, ano, syempre, naturally, yung salitang God, yun ay nakita natin sa Genesis pa lang. God created, yun, God. Genesis 1:1. So, ibibigay po nung dictionary na yan, na ito, yung unang reference. Nakita niyo po, ano? Genesis 1:1. Okay? And then yung last reference is from Revelation 22:19. Okay, yun po yung pwede natin insight na makita. Saan ba unang nag-exist? Saan po ba nila una ginamit ang salitang Diyos o God? And then, sa dictionary, yung salitang God, pag tinignan din natin siya, yung ginamit siya 4,446 times.
yung word na God. Yung word na godly, siyempre galing sa root word God, 15 times. Kung ilang beses po niya binanggit, sinabi, okay, ownership, yung God is 26 times. Okay, so yun po yan, no? Doon po sa left side, sa right side, I hope na nakita nyo rin po, kung ano may nakikita ko dito, yung tinatawag po natin na different dictionary, kung saan po siya included. Ang dami po, different forms of dictionary. Ang gusto ko pong tingnan din sa atin ngayon is yung strong concordance. Kung narinig nyo na po yung concordance, ito po yung word of the Bible na galing sa Hebrew, sa Greek, sometimes Aramaic. Yung H1008, ginamit po niya yun 5 times. H means Hebrew. 1008 code. Okay, 5 times. Akin pong itatry, i-click po yung H1008. Try nyo po. Yan po yun. H meaning English, Hebrew English Dictionary. Hindi naman po tayo mag-aaral ng Hebrew, Tinitingnan lang po natin. Okay. So, nakita po natin yung kanyang equivalent, strong numbers 108. Pero hindi po natin mababasa yan. Okay. Nakita niyo po, Ayan. So, yan po yan. Babalik na po ako doon sa ating ano po yung feature. Kumbaga sa cellphone, may mga feature po yan, Nakita niyo po. Yan, dami po, Anger of God, compassion of God, access to God, mga general references po. Anger, being comforter, according to the Old New Testament, praising God. Ang dami po, So, yan po yan. Dictionary ng King James. Sa itong online resources na yan. Okay. So, I hope na may itulong po ito. Yung salitang God, sabi po dyan, is from the word Elohim. Yan. Common translated God in our version, and the Jehovah translated Lord. Okay. Elohim. Okay. So, yan po yung isang pwede nating gamitin when it comes to a dictionary online. Kaya, yan. Ilan lang po yan, Pero, ang totoo, meron pa po. Ito po kanina binigay yan, Pero ito po yung mostly available. When it comes sa dictionary po, ang akin po sinasabi. Next po tayo ay, so ngayon po 9:22 na po dyan. So kung itouch sana po yung interpretation kahit konti maya-maya po, Para po makabanggawa po tayo. Kasunod po ito pong concordance. Concordance, saan po ito at paano ito ginagamit? Sabi, Hebrew and Greek dictionaries are at the back of the concordance, allowing us to easily look up the meaning of the original word behind every word in the Bible. So, kung paano natin maunawaan talaga yung Biblia, doon tayo sa pinakamalapit. Pero sabi nga, hindi natin maunawaan ng Greek tsaka yung Hebrew. Aramaic, hirap po yun. Hindi naman po tayo ganun, kaya ginagamit po natin is yung kanyang translation, itong dictionary na ito, itong tool na ito, concordance. Makikita po natin yung pinakamalapit na original meaning, yung original word. Binibigay po niya. Ano po? Okay, so, alright. So, example po natin ng concordance. Ito nga po isa, nakita natin. Then, meron pong available sa Logos, kung tawagin po ay New Strong Expanded Exhaustive Concordance of the Bible. Ano po yun? Yun po ay concordance din. Libro po yun, digital book. Ang example ko po na pwedeng masabi sa inyo ngayon, kunwari po, kailangan ko ng meaning o kailangan ko yung word na obey. Pag tinype ko yung obey, okay, ang dami po niya ibibigay ng mga text or passage or verse concisely. Okay, compact sa Bible. Na kung saan libro siya nakalagay, nakasulat.
At kung ano po yung original word, nanggaling po yung word na obey. Based po sa concordance, sa obey. Kunwari lang po yun, ano? Yun po yung nakita natin sa pagdating po dun sa concordance. Okay, then what else? So, isa pang tulong na maaaring maibigay sa atin ng concordance, yun nga po, pag nag-aaral po tayo ng word study, yung word mismo, yung salita, word per word, ano. Kaya, yun, malaking tulong po yun. Okay, again, yung pong language ng Bible, originally, Greek, again, Aramaic, Hebrew, and Greek. Yung New Testament po is Greek. Then, yung Old Testament is Hebrew or Aramaic, but dominated by Hebrew, yung Old Testament, ano. Then, another tool, okay, meron tayo Bible Dictionary, meron tayong Bible, ganito, Study Bible. Ito pa ang pwedeng makatulong sa atin, Bible Handbooks. Okay, Bible Handbooks. Ano naman po yun? Ito po. Ito pong Bible Handbook is another reference book that provides information of all aspects of the Bible. All aspects. Wow. Halimbawa, gusto talaga nating palalimin yung knowledge, yung information tungkol sa Bible o sa Diyos, ay kailangan nating gamitin po yan. Kailangan meron po tayo nito as a basic tool, Yung Bible handbooks, okay, sabi is very wealthy. Wealthy, mayaman. Wealthy in what? Biblical information which is already given there. Okay? Bible handbooks provide answers for a variety of biblical question. Like for example, yung short commentaries, meron po dun. Maps. Gusto natin malaman anong lugar, saan lugar nagturo si Jesus, pinako sa krus, may map. May mapa doon, mga photos, mga outlines, historical and archaeological background, saan nakita, saan nahukay, saan natagpuan, yung mga bagay-bagay. Okay, archaeologically. In-explain po dun. Oh, doon pala nanggaling yun. Doon pala nakita yun. Okay, yung sinakyan nung pero, nung pero na lumubog sa Red Sea. Di ba, inabol sila Moses. Lumubog sila. Saan kaya nakita yun? Saan kaya nakita yung mga scrolls ng Bible? Mga ganun po siya. Then what else? Yun nga, another one sa Bible handbooks, yung list of kings, yung mga naging hari, judges, mga naging hukom, yung genealogies, pinanggalingan ng bawat ancestors, ng mga ninuno, ng mga naunang tao sa Bible. Bible handbook also provide brief summary of each book of the Bible. Kunwari, di ba, Genesis to Revelation, meron siyang brief summary. Concise. Kaya yung Bible handbooks, para sa atin, syempre, mahalagang tool. Yun nga, as we prepare to be teacher, like, magtuturo, malamang tuturo kayo, dadating yung time, o malamang yung iba sa inyo nagtuturo na, Piniprepare na tayo para magturo talaga ng totoong turo, alam tuturo kayo, at very important nga, essential nga po, nga lang is, may tool. Mahirap magtayo ng bahay, martilyo lang ang gamit. Mahirap po yun. Kailangan marami pong gamit. Kung hindi man kompleto, at least na doon po yung essential na gagamitin po natin. Then, here are some reasons, mga dahilan, reasons. Bakit ang isang tao kailangan ay gumamit nito? To learn, learn and cultural and historical background information about the book of the Bible. Yun po yun, background. To discover how certain passage fits into the whole book and why it is included. At malaman, ilang mga passages talagang nagpipits into the whole book. Bakit isinama? Para malaman, to learn the keywords. Yun din, learn keywords. Mamaya sa interpretation, di ba, gagamitin niyo po yan. Hindi itong handbook, kundi yung dictionary. To learn the keywords, themes, and verses in a book. Yun po yung ang ilan sa to learn about Bible history.
its compilation, okay, printing and preservation. Ang galing nga po, ano? Yung Bible talagang kahit anong ginawa nila, maraming Bible, sinunog. Maraming Bible talagang winasak, sinira. Pero nandiyan pa rin. Sabi nga heaven and earth will pass away, but the word of God, the word of Him will not pass away. Kaya may preservation. Pinapreserve po talaga ng Diyos hanggang sa makarating sa kasulok-sulukan ng bayan. Sa lugar na kung saan kailangan marating. Pinapreserve. To better understand the particular doctrines taught in each book. Para mas lubos nating maunawaan kung ano yung mga doctrines na tinuturo po ng bawat book, bawat libro sa Bible, and how they respond to the overall message of the Bible. Another one is to research the geography and archaeology associated with the Bible. Yan po, book by book. Charts, meron din mga handbook. May mga illustrations na ginagamit naman ng mga expository teacher. Halimbawa, dumating ang time, gumagawa na tayo ng sermon or preaching. Gagamit po tayo ng tools. Okay, so hopefully ma-touch po natin yung kahit mga ganong bagay po sa future. Hindi po ngayon, medyo naalam pa po natin yung mga gagamitin po natin. Then, so yun nga po, date settings, theme, purpose, po ang ilan sa another one na pwedeng makatulong din po sa atin mga kapatid dito, Bible Encyclopedias. Bible Encyclopedias. Anong kaibahan po nito sa dictionary? So ito po mas broad yung concept na pwede nating malaman. Mas malalim, mas malawak, kaya encyclopedias. Yung scope niya, wow, malawak. Pagka yung dictionary, syempre, quick lang quick, mabilis, na reference. Kailangan nating malaman yung mga tao, mga lugar, mga events, mga objects, and everything found in the Bible dictionary as quickly as possible. Pero yung encyclopedias, wow, there is a greater historical and cultural detail compared to dictionaries. Ito po yung suggestion na mga encyclopedia ng Bible Encyclopedia, yung Baker Encyclopedia, ISB Encyclopedia, International Standard, yung Zondervan Encyclopedia. Okay, so yun po yung Ngayon, itatry ko pong mag-send sa inyo again ng reference, ng online resource. Okay, sa ating GC. I-try nyo pong buksan. Hindi ko lang po sure kung hindi na totally ako familiar, pero nakita ko po siya pero hindi ko po maalala kung ano po yung laman ng nitong online resources na to. I-check lang po natin. Baka makatulong po din po sa atin. Yung mga topical Bible. Ang title po nito is Nave's Topical Bible. Topical Bible po, So, isa-send ko po yung link sa inyo ngayon. Ito po. Try nyo pong i-browse. Ito. Nave's Topical Bible, Introduction and Main Index. Hindi ko lang po sure kung kung gano'n ito makaka-support sa atin, Ayan po. Meron din po siyang, maganda po dun sa ilalim, makikita nyo po yung link ng other resources. ISB, yung binanggit ko po kanina, Standard Bible Encyclopedia, Online King James Bible. Basically, ito po nagagamit talaga natin online. King James Dictionary. Okay. So, from letter A to letter Z. Okay, nandun po yung, pag kinlik nyo po yun, sa index to topics, i-try nyo po, i-click sa baba, if you would to see or open it. Kunwari, Aaron to Azure. Pag kinlik po natin yan, ang dami pong mga corresponding word names na nakalagay po under ng letter A. And then, kunwari, i-click ko po yung isa, pinakauna. For instance,
kunwari, Aaron. Aaron. So, nakalagay po doon sa Nave's Topical Bible Concordance Online, yung lineage of Aaron, yung pinanggalingan ng Aaron, from Exodus 6:16 to 20. These are the names of the sons of the Levi according to their generation. Gershon, Kohath, Merari, and so on. Marriage of Aaron. Aaron took him Elisheba, daughter of, and so on. Children of Aaron. Aaronic. Nakalagay po dyan. Descendants of Aaron. Inspiration of Aaron. Commission as a deliverer of Israel. Ang dami po. Priesthood of Aaron. Okay po ba mga kapatid? Nakita niyo po yan? Nakita niyo po. Yan. So, if you want to see a lot of information about person, ay dyan po tayo pumunta. So, marami po kayo mapipick up po diyan, So, yan. Murmured against by the people. Dami. Places spot of manna. Si Aaron, kasama lagi. Benediction, forbidden. Jealous of Moses. Dami. Kaya yun. Bagay, nasa GC naman po. Pagka kailangan nyo po, click nyo lang po yan. At yun. Nave's Topical Bible. Kaya yun. Hopefully, this could also a great help para sa ating pag-aaral. Okay. Bible topics. Ano po dyan sa right side? Bible software. Okay. Okay na po. So, balikan nyo na lang po later yung ating mga website para makakuha pa po tayo ng iba. Next. Ito naman po, another link. Okay, sasend ko po sa inyo ngayon. Ewan ko po, baka ginagamit nyo rin po ito. Pwede po sa cellphone, apps, pwede rin pong website. Pero, itry po natin yung website ulit. Copy-paste nyo po ito. Ito po, nabanggit ko po yata ito last time. Godquestion.org. Domain registered at safe names. Hindi ko po sure kung ito po yung makakopy. Or else, type nyo na lang po dun sa anay. Wait lang po Type nyo na lang po sa website. Ayan. Meron po kayo makikita ng godquestion.org. Nakita nyo po. Ayan. Nakita nyo po mga kapatid. Godquestion.org. Meron po nitong Tagalog. I-type nyo po Tagalog sa dulo. So, ano pong meron dito sa godquestion.org? Ang dami po. Meron pong mga topics po. Kunwari, pumunta po kayo sa taas. Nakita niyo po ba yung word na top 20, for instance? Top 20. Most frequently asked Bible question. Ang dami pong mga questions dito na pag inopen mo po yan, magbibigay po siya ng mga answers. Yan, ang dami po So, dito po actually, pwede po tayong kumuha talaga ng dito, pang tutusin. Tapos, ang ginagawa, personally, minsan, ginagawa ko po, nakuha po ako dito. Tapos, nilalagyan ko po siya ng, syempre, inuunawa ko rin, syempre, personally. Tapos, kinukunik ko po yung mga nauna ko pong narinig at yung nabasa ko dun sa mga binabanggit po dito. Kunwari, may verse po siyang binanggit. Like for instance, wait a second. Ayan, kunwari, what does the Bible say about homosexuality? Yung mga ganyan. Yung applicable po ba? Pero kapag sa tingin nyo, hindi naman ito applicable sa akin, edi direct. Direct yung pong mga sinasabi niya, Okay, so yan po yung ilan. Then, ano pa po yung pwede nating malaman po dito? Top 20, may random topic. Nandyan po. May mga random topics. What is biblical Christianity? Ano nga ganyan. What is Christianity? Why is Jesus the only way to heaven? What are the core beliefs of Christianity?
Sobrang dami po ng ano niya, ng info na pwede pong magamit. Okay, so yan po yun ha. Got questions. Type nyo lang po dun sa search kung ano po yung needs. Tapos, magbibigay po siya ng ilang suggestions. Pag hindi po nag-fit sa needs, edi huwag nyo pong kunin. Ano po, ganun lang po naman yan. Okay, then, what else? Ito pa. Sa apps, meron pong apps na Bible.is. Ito po, isa-send ko po sa inyo. Ewan ko, hindi ko lang po sure kung nabanggit ko na po yun. Bible.is. Yun po yung sa cellphone naman. Bible.is. Sa app, sa Play Store. Pag dinownload nyo po yan, sasabihin ko na lang po ano, at huwag nyo na po muna i-download yan. Nakita ko lang po doon, yung po ay audio. More on audio. Audio Bible, English. Then, ilan sa mga topics na about kay Lord, nakalagay po doon, in audio, compile, sama-sama. Try nyo rin po mga minsan. I-browse nyo lang po, if you have time. Then, ito pa po. Okay. Wait lang po ha. Yan. Next to the list, sa resources, sa mga resources, yung Bible commentaries. Okay. Dagdagan ko lang po, kung may nabanggit na po ako tungkol dito, dadagdagan ko po ulit. So, itong mga commentaries na ito can go verse by verse passage or by passage to passage through the Bible. Okay? Or a particular section of the Bible. Word for word na po ito. Ano po yung binanggit kunwari sa John 3:16. Okay? May mga keywords po tayong tinitingnan doon. Then, itong keyword na to, yung po yung ine-explain po ng mga commentary teachers, preacher. Okay, ngayon, nag-pick po tayo ng commentary, quotation, o ng explanation nila. Okay, na sa tingin natin magdadagdag, magbo-boost ng paliwanag. Ibibigyan po na natin na sila ng credit, according to what I said a while ago. Okay, so yun po yung kagandahan nito, yung tinatawag natin na flexibility, yung flexible talaga yung ideas. Meron kang mga commentaries, okay, from one preacher to another, tapos tinitingnan, binabasa natin sila. Okay, so ito rin po maganda yung pagsasummary po ba. Okay, or else yung re-rephrase. Minsan, sa totoo lang mga kapatid, nagre-rephrase ako online. Totoo ba yun? Online rephrase. Gusto nyo pong, alam nyo na po yung website na gano'n, Di ba minsan, mahalaga po, at lalo na, pag mabilisan po ba yung time, lalo na kung tayo busy. So, kung gusto mo nating mapabilis, mag-rephrase, online rephrase. Kung gusto po nating makita yung part of the speech, makita po natin, alin po dun sa verse na ito ang verb, alin po yung pronoun, alin po yung preposition, okay? Alin po yung pronoun, online. Totoo po yan. Hindi po sa, kailangan po natin mabilis. Speed. Siyempre, unawa din natin. Bata ay, alam niyo po yun, out of context. Ginagamit lang po natin yan para mas mabilis ang flow ng info, ng communication. Dinadaan na po natin sa digital po ba? Para mabilis. Hirap pagka nag-aaral po tayo, yes. Nag-analyze. Tinitingnan kung totoo, tama yung binabasa natin. Pero kailangan talaga natin ng tulong ngayon. Since nasa digital age naman po na talaga tayo. Kaya nga po tayo nakakapag-usap because of the digital age. Okay. So, gusto niyo po bang malaman din yung mga website na gano'n? Mabilis po yan. Okay. Okay lang po. Or wag na muna ngayon. Para okay lang ba? Wala po nag-agree. So, next time na lang. Okay lang po. Bibigay ko po sa inyo yung link. Para po, syempre, ayan ako, binasa natin, lalo na English. English na ako siya, Pero okay lang po yun, para mabilis. Alin po yung pronoun, okay. Pero pagka nagdi-describe na po tayo, nagpapaliwanag na po tayo, ay nasabi na po natin, yung grammatical structure po kasi yun Yung pag-analyze. Ito na po. Hindi ko po kayo tinuturuan
kumbaga, mag-shortcut or what. Kailangan po yung mabilis. Hindi naman po sa lahat ng bagay. Kailangan po yung dandahan din. I mean, kailangan ina-analyze po talaga. Kailangan ay mabilis yung pangunawa, mabagal ang pagsasalita. Diba yung ganun, slow speak. Para mas, minsan pag nagmabilis pa, magkamali ano. Pero ito is digital po kasi. Ang bilis po ng information. Okay. Kaso hindi ko po makakita yung link. Ito na po. Ito. Buksan nyo po ito Hopefully, makita nyo po to. Lalo na sa mga English teacher. Paalam na to ni ma'am, mga teacher. Okay. Parts of speech. Okay. Buksan nyo po yan. Try nyo po. Okay. I-open nyo po yan. Then, doon po tayo muna. I-type nyo po doon. I-copy-paste nyo po ang verse na Matthew 6:33. Matthew 6:33. Okay po. Alright. Nagawa nyo na po. Yung verse na yun, pwede nyo i-open yung ESV. Ito po. I-send ko rin po sa inyo. Para po standard po yung English. Pwede rin po yung King James. Pero sa akin po, pwede nyo pong i-type. I-open nyo po ito. Itong link na i-send ko sa inyo. Para po mabilis po ba. Ito po. I-try nyo po ito. Itong BibleGateway.com. Pag in-open nyo po iyan, i-type nyo po dun sa search, mga kapatid, ang Matthew 6:33. Nakita nyo po ba? Matthew 6:33. Ayan, i-type nyo na po. Then, i-copy nyo po yung verse na Matthew 6:33 at i-paste nyo po ngayon doon sa panel, yung space. Copy, paste. Alright. Nakita nyo na po. Na-paste nyo na po. Sige po. Antayin po natin. Okay. Pag na-paste nyo na po yun, ayun. I-try nyo po kung meron po dyan na go or run or enter or something. Ibibigay niya po doon kung alin po ang word na adjective, adverb, conjunction, determiner, noun, number, preposition, pronoun, or verb. Nakita niyo po. Copy paste dun sa space. Kunwari, alin po ang verb doon? Di anong color po noon? Di sa aking laptop, sa aking PC. Ang verb po doon ay green. Kung tama, kung di po colorblind. Green. So, nasa ng green? Sick. Tama? Nakita niyo po? Yun po yung verb. So, ngayon, naalala natin, meron tayong different forms of verb. Meron tayong imperative verb. Meron tayong indicative. Pero dito, ang binanggit po niya is seek. Alam niyo na po yan, seek. Hanapin. Di alam na natin, asan na yung verb doon, ang action word, yung pandiwa doon, seek. Dito ay imperative na Di ba po ba sa pag-analyze mo ng text? Alin po yung conjunction doon? Ano ba ang Tagalog sa conjunction? Conjunction. Wait lang po conjunction. Sabi na, alam po, pang-ugnay nga po ba yun, ma'am? Pang-ugnay. 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 Bridge, inuugnay. Inuugnay po yan. So, ano pong color nung ating conjunction? Ang base po dito ay gray. Ano pong word yung conjunction o yung pang-ugnay? And. Wow. Alam niyo po ba yung bawat word sa yung text ng Bible, is the word of God? Bawat isa po yan, may mga ibig sabihin po yan, di po ba? So, may dinudugtong po siya, So, gagamitin po natin yung mga bagay na yon sa interpretation. Okay? Interpretation. Saan part yun? Siyempre, dun sa book. Sa page 22. Makikita niyo po doon. Mamaya, isa-isahin din natin. So, alin po yung noun? Anong color? Okay. Noun. Yun. Ang noun po doon ay kingdom. Kingdom. Ano po? So, kingdom. Noun. Kingdom. Keyword. Yes. Alright.
keyword. What is kingdom? Hindi natin alam ang meaning ng kingdom. What is kingdom means? Dictionary, ang solusyon. Hanapin natin sa dictionary. Bible dictionary. Encyclopedia. Okay. Dali na, no? Nakita nyo na po. Okay na po, ha? Okay na po yan. So, yan po yung parts of a speech. Kung kailangan nyo po yan, yan po. Kasi grammatically structured dapat. Alam din natin, ano? Kanino, sino tinutukoy? Anong tinutukoy? Kunwari, his, yung pronoun. His. Righteousness. Sino kaya yung tinutukoy na yun, ano? Okay. Will be added. Verb, will be added. Kanino? Yung to preposition. Yung preposition, mga word na nagsasabi kung para, saan, para, kanino. Pronoun ng kasunod, you. You means tayo. Okay. Alright? So, mamaya ating pang mas ano po yun, tingnan pa po, ano. Next. Okay. So, what else? Ito naman pong isasend ko sa inyo ngayon ay mga commentaries. For sure, magagamit nyo po ito by time. Gusto nyo po ba? Send ko sa inyo para tingnan nyo na lang sa GC tapos. Or else, kasi yung GC na dami po yan, haba, no? Gawin nyo po, ilistan nyo po siya, ilipat nyo po sa isang notebook o kaya sa isang pad o kung saan mang Microsoft Word, isave nyo po. Para in case na kailangan nyo po yun, madali nyo po makukuha agad. Okay? Ito po, kailangan nyo po ito, natin. At tayo pipili ng ilan. Siyempre, mga sabihin na natin na usable sa ating pag-aaral. Ito po. Wait lang po Okay. Tanggalin ko lang po yung madali yung letter. Give me a few seconds para po kasi pag may letter po ako, baka para po direct na po yung inyong copy-paste sa link. Wait lang po Then, tayo po magse-select ng ilan. Maya-maya lang. Wait lang po Okay lang po ba kayo? Sana huwag kayong antukin. At maya-maya po, magre-rest na po kayo. 9:52 na po. Diyan, ano? Okay, ito na po. Ayan. Ito po. Ito na po siya. You see? Dami bro, no? So, mayaman tayo. Mayaman sa info. Hindi tayo mayaman sa pera. Mayaman sa resources sa internet. Actually, share din to ng classmate ko sa professor pala. Na-meet natin. Not personally, pero online. So, yan po yun. So, gusto nyo pong i-check? Pwede po. Kaya, i-save nyo po yan. Makakatulong po yan. Mga kapatid natin na kailangan ma-share po natin. Para sila rin may info. So, piliin po natin yung gty.org. Okay lang po. Select nyo po siya, copy. Kung okay lang po sa inyo. Then, paste po natin sa web address, gty.org. Ito na po yung isa sa favorite po natin na pastor, teacher, Bible preacher, si Pastor John MacArthur. Very influential po siya when it comes sa Word of God. Isa po siyang, sabihin ko sa sarili ko, siya po isang hero of faith na rin. When it comes sa Bible, sa verse, sa commentaries. Sobrang po niya. Aral po siya sa Bible. So, nakita niya po dyan yung mga resources niya, broadcasts, yung apps, yung blogs. Sobrang dami po. Okay. Ang maganda po niyan, yung kanyang mga tinuturo,
pinopost po niya talaga by topic or by scripture yung mga sermons. May mga Q&A din po yan, question and answer. Biblical, napakaganda po. I-try nyo pong i-click yung resources kung okay lang. Then, makikita nyo po doon by scripture, by topic. Wala lang po, ibabrowse lang po natin para may idea po tayo. Then, makikita nyo po sa other side, sa right side, yung inyo pong, yung kanya pong type of sermon. May topical, may Bible book. Okay, nandun po may Q&A. Ito po parang library na rin kung tutusin. Kunwari, yung pong Book of Genesis. Nandun po yung kanyang The Fallacy of the Framework Hypothesis, Creation Series, Stopping Point of Dividing Line, DNA Cactus, and everything. Dami. Creation, believe it or not. Dami po Dami pong teaching. Okay. So, yun po yun. Unleashing God's Truth, one verse at a time. One verse at a time. Then, kagabi, isang araw, nag-try din ako mag-browse ng iba. At ang aking nakita na parang maganda rin ay yung ito lang po, tinatawag natin na wait lang po. I-try nyo nga po mga kapatid itong luminabible.org. Lumina, kung okay lang po, Lumina Bible. Yung kaunahan po. So, ano pong nakita natin doon? May menu, Net Bible. Tapos, kunwari, sa left, nandun po yung books. Then, pag kinlik nyo po yung Net 2, pop down po yung version ng mga Bible. Okay, ESV, HCSB, ISB, King James, MSG, and ASB. Okay, so, yun po. Ang kagandahan po noon, it works yung kanyang interface, works side by side. Pag nag-scroll down ka po ng kaliwa, kunwari, ang ginamit ko po yung ESB version, at nagpili po ako, i-click nyo po yung book, kunwari ng ESB. Di ba, may book po doon, Pag kinlik po nyo yung nasa right side, pop-up down po yung book ng Old Testament at New Testament. Ano po? Pag i-click nyo lang po for this time, yung pong Genesis chapter 1. Okay, nakita nyo na po Genesis chapter 1. Parang may square po doon lalabas. Mga box. Click nyo po yun, Tapos, pag nag-scroll down po ako, yung nasa right side, nag-scroll ako ng left, tapos yung right side, mapapansin nyo, gumagalaw din siya. Nang sabay. Simultaneous po siya, Okay, kunwari, gusto nyo mag-compare, yung isang version is ESV, yung isa naman is another kind of version. Kunwari, King James. Makikita nyo po, may compare nyo po doon, Side by side. Parallel. Okay po, parallel. Konting tiyaga na lang po. So, yun po yun, Yung Greek, hindi na po natin, ginagamit totally ito. Pero we use this for parallel or comparing the verse. Okay. So, yun po yung essence po ng Lumina Bible, netbible.org. Bible Gateway, ito po ay gamit na gamit po sa atin, sa akin. Ito po nakuha ng Tagalog version. I-try nyo nga po mga kapatid dito, yung Bible Gateway. After nitong NetBible. Click nyo po hanggang .com lamang nung biblegateway.com. Yan. Dito po, very informative din po yan. So, same din, meron din siyang different versions. Ang ginagamit ko pong version, sa totoo lang, sa Tagalog, dito ESB, pag Tagalog, MBB. Ano po? So, yung MBB, itatype nyo lang po doon sa search part, sa right side. Magandang Balita Biblia, yung MBB Tagalog. Itatype ko po kunwari doon, Mateo, or kahit English, Matthew 6:33. Then enter. Try nyo lang po. Drills lang po tayo.
drills. Ngunit, higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian. Diba? Sabi doon, pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Ibigay sa inyo lahat ng mga bagay na ito. So, sa Tagalog, yun po makikita nyo agad. Kaya mapapansin nyo dun sa pinopost po natin sa Facebook, pagka nakakadaan po kayo, nadadaanan nyo po na may nakalagay po dun, magandang balita Biblia, kasi galing po dito. Yun po yung ginagamit ko. Kahit po ngayon, mga time na kasi Tagalog. Then, dun sa left side, mapapansin nyo po yung study tools. Okay, yung menu po doon, may submenu, sa bandang kaliwa, study tools. Pag i-click nyo po yun, i-click nyo po yung more resources. More resources. Kung nandun pa po tayo. So, under po noon, ibibigay po sa atin yung reading plans, yung app, Bible Gateway, audio app, audio Bibles, commentaries, knowing the scripture, encyclopedia, study tools at gospel.com. Pero hindi lahat po doon ay free. Yung po iba may bayad. Di doon po tayo sa libre. Kung ano po yung libre, doon po tayo. Muna, kasi syempre, walang biro yan, may value po siya. Kailangan mag-subscribe doon sa iba. Hinihingi po niya. Sa study tools. Pag naman yung read the Bible, ayun po, may mga plans, may advanced search, may available version, may audio Bibles. Sa reading plans, sa Old and New Testament, meron po yung ibibigay, available. Kaso po, ayun 365 days a year, pag ginamit ay NIV or kung anumang version, pwede nyo pong bago-baguhin o pwede nyo pong palitan. Makikita nyo po diyan yung mga verses na pwede pong basahin daily. Next day, meron po ulit siyang ibibigay. Okay, may next icon po doon, may previous day, next day, previous day. Okay, sa plan, sa inyo, kung halimbawa, nagre-read po tayo ng Bible, Tagalog or English. Okay, explore more, check nyo rin po yan. Explore more, devotional, meron pong Bible Gateway, mga apps na may vlogs. Okay, yun po. So, yun po yung Bible Gateway. Pwede nyo po magamit. Okay, check pa natin. Meron. So, for the meantime, yun na lang po muna ang ating form of browsing. As we structured naman yung ilan sa mga resources based sa mga given and shared sermons and everything right there. Nandiyan na po yung mga pwede nating panggalingan ng pagdating naman sa mga commentaries, meron naman po tingin ko dito na mga good commentaries, yung kay John Glenn, kay Rusco. Pero to be honest, hindi ko po lahat sila nababasa lahat. Hindi po. Dami po. bestcommentaries.com. I-try ko pong i-share pala ito. Pero kayo po mag-select kung try ko pong i-share din ito po Pero yan po. Best commentaries, Old and New Testament, Bible commentaries for reviews. Hindi ko po alam kung ito po ba available o parang tindahan po yata yung nabigay ko sa inyo. Store po yata ito. Muli. Store nga po yata. Sorry. Huwag po yan. Or else, baka naman po may mga lang po let's say systematic theology, kunwari. Ay, hindi nga po. Parang hindi po available. Hindi po available. Sorry po. Mga lang po yan. Mga parang pwedeng bilhin ng mga books. Digital books. Okay lang po yan. So, yun na lang po muna dito po sa tools. Para po ituloy ko na po yung ating ginagawa. Okay. So,
So, next. Doon naman po tayo sa step 4. Step 4. Kung meron po tayong interpretation, again, step 1, preparation. Step 2, observation. Step 3, interpretation. Step 4, application. Sa application po tayo. Sa James 1:22, ito po ang sabi doon, once we hear the word of God, what should our response be? Okay, ano po yung, kasi ito pong salita ng Diyos, talagang naka-address lahat sa atin. Sa atin, pagka nagsalita na po ito, sa James 1:22. So, meron po tayo na tinatawag na, tawag dito, simple way to help and apply what you have learned. Pero alam ko po, ang One in Christ, meron pong sarili ding way. Pero ito naman po ay tulong dagdag lang sa atin. Maring maka-help din po. At kung susundan po natin ito, ay pwede po talagang gamit natin. Lang po ha. Ito po. Wait lang po. Okay. Yan. Alright, kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ito po sa Tagalog. Then, pag tinignan po natin yung kanyang main content, ay ito. Yan. So, yun po yung sabi doon, to apply, simple way is to gamitin nga po ito. Yung tinatawag na SPECS, acronym. Sin to forsake, promise to claim, example to follow, command to obey, stumbling block to avoid. Alright? So, kung meron pong isang tamang interpretation na ibibigay nagmula sa passage ng isang scripture, pero sa totoo lang, yun nga po, maraming application po yun, Maraming iba-iba po yung application sa atin. Pero, merong isa lang na interpretation, na tamang interpretation. Pero kaya kinoconsult po natin yung ibang nagtuturo. Even yung nagtuturo mismo sa atin. Tinitingnan po natin. Okay. Ito po. Sa study for application. So, bigyan ko po ng kaunting paliwanag po ha. Itong, as we recall, sabi nga po natin that interpretation, yung process of determining what the passage of a scripture means, yung meaning ng scripture is interpretation. That's interpretation. Considering cultural, historical, grammatical, literary context. Using commentaries and other tools like dictionary and other forms of tools. Sa application naman, una yung effect. Ano yung epekto ng verse na ito sa akin mismong buhay? Okay? Kaya may application. Sa Bible study process, hindi po pwede maging Bible study lang. Bible study kung wala po nito. Pagdawa, hanggang doon lang tayo sa interpretation. Observe lang natin. Hindi po yun. Kailangan umabot po sa punto na dumiin hanggang heart po natin ito. May apply po natin yung effect. So this part of the Bible study process, according to the manual, takes the truths that have been observed and seeks to incorporate them into everyday life and practice. That's why binigay po yung James 1:22. Okay. Siyempre, we as a Christian, sabi nga, pwede tayong magamit na way at matutunan yung suspects. Meron din tayong mostly goal sa mga pagdating sa Word of God, pagsunod sa Lord, pag-unawa sa ating Panginoon, ano yung ginawa niya sa atin, paano tayo magre-respond, okay, sa kanyang salita. Yun yung halaga po nun, how do we respond to His Word. Una, sabi nga po, sa unang ating pinag-aaralan, sin to forsake. Siyempre, ano yung kailangan na itakpil ng mga issues ng heart natin, na talaga namang hindi nakapag-please sa Lord. Kailangan i-deal talaga natin seriously ito sa ating Panginoon while reading the Word. Kaya may tinatawag tayong confession, kino-confess, ina-avoid. Okay, so that
ma-experience natin, magkaroon ng enabling power yung alin, yung Holy Spirit sa life natin, magkaroon ng life transformation, enabling power. Next is promise to claim. Ano yung pangako ng Diyos? Alam natin na ang Biblia mismo talaga punong-puno ng pangako sa buhay po natin. Life, the abundance of life, okay, from God. Yun nga, para kumbaga, itong pangako na ito ng Diyos is really faithful to, yun nga, to give to us. And what we can now claim, sabi nga, kiniklaim natin, the finished work, of course, on the cross. Mga pangako ng Diyos sa atin. Example to follow. Example, basically, biblical example po yung ating tinitingnan, biblical men and women of faith according to their devotion, their courage, their obedience to God. Who is they? Who are they? Who are they? Command to obey. Yan. Ano yung utos na kailangan nating sundin? Alam niyo na po yan. Okay. At pag binasa natin yung passage, yung verse, based on the text, based on the verb, makikita na po natin. Imperatively, ano sabi? Knowledge of God. Dinagdag lang po yan. Knowledge of God to acquire. Importante din po yun. Yung karunungan natin mismo sa Diyos na malalaman the theological meaning of course of the concept about God. Who is God in person? Who is God? The persons of God as a whole. Maganon. So, malalaman po natin yan mismo sa Bible mismo. Kung gano'n natin nakikilala ang Diyos, gano'n din natin minamahal ang Diyos. Kung hindi natin nakikilala ang Diyos according to His Word, mahirap magmahal lang hindi natin kilala. Di po ba? Mga ganun bagay. Kahit sino naman po, kaya mo bang mahalin ang mga tao na di mo naman ano, di mo kilala? Maaari. Minsan, di ba? Pero pagka pinag-isapan literal na pag-ibig, pagmamahal, talaga na ipakita natin yan sa minamahal. Pinaka-close sa ating buhay. Ganun din sa Diyos. The more na nakikilala natin yung katangian ng Diyos, who is God, the attributes of God, ay maiintindihan, malalaman mo na wow, kamahal-mahal, talagang He is God. I'm not worthy, but He is God. Kaya wala na tayo ibang masasabi kundi thank God. Talagang binigyan tayo ng chance na yung grasya ng Diyos tayo magbago, magbalik loob sa Diyos. Okay, so ganun po stumbling block to avoid. Scandalon. Yun po yung ginamit po sa strong Greek, I think, sa 4625. Para siyang trap stick. Mga bagay, simbol o mga tao, mga nagiging dahilan. Bagay, maaaring maging dahilan ng paglayo ng isang tao sa Diyos. Stumbling block. That causes them to lose their faith. Especially, particularly, in their faith to Jesus. Stumbling block to avoid. Something, someone, or somebody that causes people to sin. Diba sabi po niya sa Matthew 18:5-7. Po sabi niya, Matthew 18:5-7. Ang sino mang tumanggap sa isang batang katulad nito, alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap. Sa 6, mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isang maliliit na ito na nananampalataya sa akin. Kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiwasan ang pagdating ng tukso, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. So yun nga, yung maging cost, yung stumbling block. Pero just to give you an insight or idea lang sa tinatawag natin ng gilingang bato. Sa lumang tipan, even sa bagong tipan, alam niyo kung gaano kabigat po ito? Yung gilingang bato. Ito po yung bilog, dalawa. Parang disc of rock. Ang bigat po niya is 1,500 kilogram or 3,300 pounds. Magkapatong po yun. Ngayon, yung isa, yung nasa ilalim, naka-steady lang po yun. Pero yung nasa ibabaw, umiikot. Hinihila po ng donkey. Doon po may mga ginigiling silang grain. Okay.
Hindi kagaya sa panahon natin ngayon. Eh, syempre, ngayon ay very modern, high technology. Noong time na yun, ganun. Pero kino-compare po yung maging stumbling block, lalo na sa mga little disciple of Christ, sa other saying, mga commentaries, yung mga disciple of Christ, yung lumalapit sa Diyos, little children. So, wag daw maging cause ng kanilang hindi pananampalataya sa Lord. Cause stumbling block. Okay, so what else? Then, stumbling block. Then, ayan. So that's why we need to avoid from being stumbling block. Okay, so yun lang po doon sa part na yun. What else? And then repetition as the step 5, yung pagre-repeat, pag-ulit-ulit ng proseso ng pag-aaral ng mga verse from step 2, 3, 4, over and over, and then interpret, then apply. Yung paulit-ulit na process, repetition po ang tawag. Kasi the more time nga daw na inulit-ulit natin siya, the more na nauunawaan po natin yung ating binabasa sa repetition. Okay, then doon na po tayo dadako sa exercise, sa drills. So, please open again your reference sa page 22. Ngayon po dyan ay 10:15. Medyo oras po natin, kayo inaalala ko, baka po kayo inaantok na eh. Kaya pa po naman, Okay. Malakas ang nyo ang yung active, very active. Alright. So, try to open your reference sa page 22. Ako po'y gumawa, pero gusto ko, gagawa rin kayo. Okay. Sundan po natin yan. Ito po ang gagamitin natin to first to observe. Mag-observe po tayo ng verse, to create, formulate, interpretive question. Ang tanong, kahit Tagalog. And interpretation. Okay. Alright, ready na po tayo. Pero bago natin kunin po yun, gusto ko po munang banggitin po yung mga examples. Kasi una nga, sabi nga ay observation. Pag tinignan po natin yung Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness. All these things shall be added. All these things will be added. Sa iba kasi, shall be added to you. Yan. Tingnan natin yung verse na ito. Una sa listahan ay ang salitang but. Okay. Ngayon, yung but, but, Sabi po dyan sa observation, ililista po natin yon, is a conjunction. Ngayon, hindi natin alam, again, kunwari minsan, kaya kanina pina-check natin kanina po yung parts of speech, if ever lang, ano ba yung mga words nandun po, yung but is a conjunction, very clear naman po sa atin. Conjunction, pang-ugnay, right? Pang-ugnay. Tama po, Conjunction. Then, the interpretive question mismo, kayo mo ang mag-create nun. Saan po nakabase yun? Sa observation. Wait lang po mga kapatid ha. Ako lang po, may didi lang po ako sa taas. Ay, mga anak kong kagigising lang ay medyo, naririnig niyo po ba yung ingay nila? Hindi naman po. Hindi naman. Hindi po. Sige, diretso na po ako, Okay po. Alam po rin yung mga maingay. Okay. Okay, so, sabi, the verse, ganun lang po, Tagalog. Ang verse na ito, talata, versikulo. Ang pangungusap na ito, yan. The verse starts with conjunction. Ano po yung conjunction? But. Yes. Lalagay nyo lang po doon, nilagay po niya dito. Sa interpretive question, corresponding sa observation, ito, ang ginamit niya, yung word na why. Doon po na umiikot yung sa why and what. Why does the sentence start with but? Ay, doon po agad papasok sa isip natin. Bakit tagumpisa ang pangungusap na ito sa salitang subalit? Yeah. Sabang but. Pero,
Subalit, yan. But, ano ang ginamit niya sa MBB? Matthew 6:33. Wait lang ha, Tagalog. Maganda rin kung makita natin yung Tagalog. Pero okay din po naman yan. Matthew 6:33. Okay. Ngunit pala, yes. Ngunit, yan. Ngunit, ginamit niya ang pang-ugnay na ngunit. Okay. Ngunit. Ayan. Ginamit niya ang pang-ugnay na ngunit or but. Ano yung interpretation niya doon? This verse is linked to the previous verses. Ibig sabihin po nun, yung salitang but, subalit, ngunit, ay nakalink sa Matthew 6:33 and 32. Okay, kaya merong word na but. Yun po yung sagot. Yun po yung interpretation. Kaya may but. I mean, yung word na yun. Ano? Why does the sentence start with but? Hope you get the point. Kaya may word, meaning the verse starts with the word but. Ngunit, yes. Okay? Nandun din po yung question, yung word, yung keyword. Then, pumasok agad sa isip natin, bakit nga kaya nag-start? Kaya pala, nagumpisa sa but, nakalink ito dun sa naunang verses. Sa Matthew 6:33 to 32. Okay po? Ngayon, ang tanong, pag binasa natin yung context ng 6:31 to 32, titingnan po natin. Okay? Para malaman natin. 31 to 32. Basahin po natin ha. Kung bakit may subalit kanina. Ngunit, kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga ito, bagay na ito? Alam na ng inyong ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit, ngunit. Kaya meron nun, yun po yung umuugnay. Umuugnay. Kaya meron pa ugnay. Okay, ngunit, alam na higit, sabi doon, ngunit higit sa lahat ng bigyang halaga. Kaya may ngunit. Okay, ngunit. Next. Ano po yung na-observe natin doon? Sabi dyan, is sick. Alam niyo na po yung paliwanag. Ano ang ibig sabihin ng sick? What does sick action require? What action does sick require? Jadi, babasahin ko na po yung meaning niya, na interpretation. It means to pursue or search. It is a command. Ngayon, pag may keyword tayo na hindi alam, refer with the dictionary. Kunwari lang, Kaya meron kang interpretation. I-rephrase nyo lang, okay, yung word, o yung meaning, para may paliwanag po natin. Next, the next after ng sick is the word, as the writer observed, sick. Diba? The verb sick. Pandiwa. Di ba ito kaya sabi? Anong question doon? Saan naka-form ng verb ito? What kind of tense ng verb? What does present tense indicate? Present tense. What does sick in the present tense it indicate rather? Interpretation, I must seek now. Okay? Seek. Sabi niya is this. Hanapin. Sabi niya, bigyang halaga. Ayun po yung ginamit niyo dun Bigyang halaga ninyo. Bigyang halaga. Sa English, parang mas clarified sa atin sa verb. Seek. Clarified. Alright? Seek first. I must seek now. Sabi niya dun, seek. Ito yung meaning niya. Ano po yung implication nun? Kanya po naka-refer, naka-address. Sa atin, I must seek now. Sa number 4, next observation, okay, the use of the word first. Pero yung question po doon, interpretive question, yung halaga, ano daw po ang halaga ng first? Ano naman po yung interpretation niya doon? Must seek as a top priority. I must seek being the kingdom of God, being the top priority. Yung kaya may first. It implies with priority. Kaya first. Not the last, but the first. Next. Another one.
Next keyword is kingdom. What does the word kingdom signify? Ano po ang kahulugan nito? Ang halaga po nito? Ayan po yung sagot. It is a sovereign rule or dominion over a specific realm or region. Dictionary again. Encyclopedia. Para may explain kung ano. Pero hindi po binigyan ng, yung word na ito, yung sa interpretation, hindi po galing mismo sa doon sa, sa verse, hindi. Pinaliwanag na po niya, it is a sovereign rule or dominion over a specific realm. Kaya po may tools, Bible Dictionary, Encyclopedia, Bible Handbook. Pwede po nating gamitin yan, while explaining kingdom. At pagka pinalawak nyo pa ng pinalawak yung kingdom na yan, ang dami nyo pong magagamit referencing from one reference of the Bible to another. Okay, kaya, ayun. Pero since this time is only the fundamental, maging kausap po natin dito is yung mga kausap po natin, kung sino po yung tinuturuan natin, ayon sa kanilang pangunawa. Pero habang tumatagal, syempre, nalalim po sila, kakaroon po sila ng mas deeper ideas, concept about God's concept. Next, number 6, for the last example, the word kingdom is preceded by the personal pronoun. Okay, yung pronoun natin ay his, kanya. Whose kingdom is identified? To whom does his refer? Ay din nga po, sa 32, this refer to the Father. It is the God's kingdom. So, yun po yun, sa ating example. Okay. Bago nyo po sagutan, yun, kasi may blank po dyan, 7 to 12. Tama po, Huwag niyo pong kakalimutan yung application, yung specs. Doon sa kasunod. Yung specs. S-P-E-C-S. Alam niyo na po yung meaning nun, Sin to forsake, kayo na po ang gagawa niyan sa application. Marahil iba-iba po kayong magiging sagot dito. And then, isa-summary niyo po yun. Pero kahit huwag niyo na po i-summary. Tapos, picturean niyo po sa akin yung inyong mga sagot. Pero, kaya pa po ba ninyo? Or, kaya pa po? Tutuloy ko pa po ito? Sige po, game. Game po tayo. Nasa ating chat. Titingnan po mamaya. Bibigyan ko po kayo ng mga yung ating kaya ito 15 minutes, 10 minutes, o assignment na lang. Ano po bang gusto nyo? Any suggestion po? Ma'am, sir, mga kapatid? Sir, assignment na lang po. Assignment na lang po. Okay po. Assignment na lang. Okay. Ako po naman yung mapagbigay. Assignment. Okay po. Sige po. Then, yung submission, pwede pong i-recite nyo na lang next time uli, or ganun na lang po, Pwede, gusto ko po sanang mabasa po yung mga sagot nyo. Para po next time, touch pa po natin yung iba na. Lesson 3, God, His character and attributes. So, okay na po, Okay na po. So, kung okay na po, ay tayo po magpe-pray na, Okay na po. Lord, maraming salamat muli sa mga information po namin pong tinanggap. Kalooban niyo, Panginoon, na ito po yung maunawaan namin sa puso namin. Kung ano man, Panginoon, ang mga bagay na para bumagal po yung understanding namin, yung comprehension namin, Lord, we pray to accelerate our mind to think deeply about the Word, God, by your Word, by the power of the Holy Spirit. Panginoon, salamat po just to give you more glory and honor in Jesus' name. Amen. Amen.